Three signs na unti-unti ka nang lumalayo sa Diyos. Kapatid, baka hindi mo napapansin, inaanod ka na pala palayo sa Diyos. This is not a holier than thou message kasi lahat tayo nag-i-struggle. Kaya kailangan nating lahat ma-remind ng salita ng Diyos. Ako rin, kailangan ko itong marinig at i-remind sa sarili ko. Hindi po ito para mang-condemn, kundi para i-check yung puso natin at bumalik kay Kristo. Kasi lahat po tayo prone sa spiritual drifting apart from the grace of God. Sabi sa Hebrews 2 verse 1, so we must listen very carefully to the truth we have heard or we may drift away from it. Ang drifting ay hindi biglaan. Walang taong nagigising isang araw tapos sobrang layo na agad sa Diyos. Hindi, unti-unting nangyayari yan. Parang bangkang hindi nakatali. Hindi mo na mamalayan na inaanod ka na pala ng mundo, ng kasalanan, or ng sarili mong laman. At nangyayari yan kapag tumitigil tayong maging mapagbantay sa ating kaluluwa. So number one sign po is wala ka ng time sa Diyos. Agree po ba kayo na lahat tayo ay may time sa mahalaga sa atin? Kapag ikaw may time ka sa social media, sa Netflix, sa relationship mo, sa jowa mo, or sa trabaho, pero wala kang time for prayer, worship, or reading the Bible, possible po meron ng spiritual drifting na nangyayari. Kung bihira ka ng manalangin, alam nyo, nakakatakot isipin na sa buong araw may time ka sa lahat, pero wala kang oras sa Diyos. Kaya ako, I believe yung prayerlessness ay hindi pagiging busy. Hindi mo pwede sabihin na busy ako kaya hindi na ako nakakapag-pray. Hindi po kasi pwede mong gawin yan pagising mo ng umaga. Yung simpleng thank you Lord, prayer na yan. Hindi kailangan ng Diyos na pagkahaba-habang prayer. Ang hinahanap ng Diyos yung sincere or yung genuine na heart. At kapag ang tawa yung unti-unting nawawalan ng panalangin, isa yan sa sign na ang puso ay nagsisimula ng maging independent sa Diyos. And that's actually pride as well. Kasi parang sinasabi mo, kaya kong simulan tong araw ko, kaya kong mabuhay ngayong araw na to na hindi nakadepende sa Diyos at hindi nagko-consult sa Kanya. Noon, hindi mo kayang matapos ang araw nang hindi nananalangin. Pero ngayon, kaya mo nang mabuhay nang hindi kinakausap ang Panginoon. Hindi dahil wala kang oras, kundi dahil may mga bagay nang mas mahalaga sa puso mo kaysa sa presensya ng Diyos. Kahit yung taong malapit sa Diyos ay hindi naman po perpekto, pero palaging bumabalik sa panalangin dahil alam niya na wala siyang kakayahan apart from grace. Kasi kapag bihira ka ng manalangin, hindi lang yung communication ang nawawala. Unti-unti ring nanlalamig yung relasyon mo sa Diyos. Number 2 sign, nagiging komportable ka na sa kasalanan. I think itong sign na to ang isa sa pinaka-dangerous. Yung dating kasalanan na nilalabanan mo, ngayon ginagawa mo ng excuse. Kasi ang tunay na regenerate na puso ay may ongoing war against sin. Hindi ibig sabihin na hindi na nagkakasala ang isang Kristiyano, pero hindi na siya mapayapa sa kasalanan. Kasi kapag nagiging komportable ka na sa compromise, sa hidden sins, sa kabastusan, sa lust, or sa hypocrisy ng walang pakikipaglaban, delikado po yun. Parang paulit-ulit mo nang pinapatahimik yung conviction mo hanggang dumating sa point na nahihirapan ka nang marinig yung conviction sa'yo ng Holy Spirit. Kaya sabi sa Bible, do not grieve the Holy Spirit, do not quench the Holy Spirit. Kaya kailangan din po natin maintindihan yung sanctification process natin na we need to abide in Christ. Apart from Him, we can do nothing. Diba? He is the vine, we are the branches. At alam nyo, ang nakakatakot po kasi, hindi lang yung paggawa ng kasalanan, kundi yung kawalan ng takot. Kumbaga, hindi ka na natatakot na gawin ito. That will lead us to the number 3 sign, God's voice no longer convicts you. Dati mabilis ka maduro kapag nagkakasala. Ngayon, kaya mo nang magkasala at matulog ng payapa. Ang conviction po ay gawa ng Holy Spirit. Isa ito sa ebidensya na kumikilos ang Diyos sa puso ng tao. Kapag paulit-ulit mong tinatanggihan ang boses ng Diyos, posible na unti-unti nang tumitigas ang puso mo. Dangerous po kasi kung kaya mo nang mabuhay sa kasalanan nang walang nararamdamang bigat. We need to be reminded po na ang drifting away from God ay hindi laging halata sa labas. Kasi pwede kang maging active sa church, sa ministry, nagsaserve ka kay Lord, pero yung puso mo malayo sa Diyos. At yun lamang po, kung ang question nyo po, King, paano kung yung tatlong sign na yun nangyayari na sa buhay ko, anong gagawin ko? Isa lang po ang masasabi ko at sinasabi rin ng Bible, ito po ang tunay na sagot. Bumalik po kay Kristo, magsisi. Ang pagsisisi po, kailangan meron tayong repentant heart. May humility po yan, may pagpapakumbaba na umaamin tayo, no? Lord, ako'y nagkakasala, nagkakamali, kailangan kita. Alam niyo po ang prayer ko everyday, Lord, help me to walk in righteousness, to walk in spirit, every single moment. Hindi everyday, every single moment. Sa lahat ng gagawin ko, Lord, kailangan kita para maging Christ-like. At yun po ang kagandahan sa Diyos na sinasamba natin. No? He is the God of mercy. No? Kung ikaw ay believer, you are justified, meaning your sins are forgiven, pero hindi ito lisensya
para mamuhay ka sa kasalanan. Tandaan po natin na ang Diyos po ay handang tumanggap sa sino mang tunay na nagsisisi at lumalapit kay Kristo. Amen?